Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Kaloy. Isa rin po ako sa masugid niyong tagapakinig. May 2 taon na rin po akong nakasubaybay sa inyong mga kwento. Naisip kong ibahagi ang kwentong ito dahil baka kahit paano ay may mapulot na kaalaman yung inyo pong mga tagapakinig. Bali ito po ay totoong nangyari. Karanasan po ito mismo ng lolo Karding ko. Ipinanganak po at lumaki si Lolo Karding sa probinsya. Doon na rin ito nakapangasawa at nagkapamilya. Halos buong buhay niya ay namalagi lang siya sa probinsya nila. Pero nung binata pa lang ito ay nagkaroon ng hindi makakalimutang karanasan pagdating sa mga aswang. Si Lolo Karding po kasi ay mahilig gumawa ng mga tinatawag na kisiw. Ang sinasabing kisiw po sa kanila ay bitag sa Tagalog. Ito ang kanyang pinakalibangan. Kilala siya sa kanilang baryo pagdating sa paggawa ng mga bitag. Mahusay siya at maabilidad pagdating sa panguhuli ng mga may ilap na hayop tulad ng garong at talo. Yung garong po sa kanila ay musang at yung halo naman na tinatawag ay yung bayawak. Wala talagang makatalo noon kay Lolo Karding pagdating sa panguhuli gamit ang bitag. Kaya napagkakakitaan niya madalas ang abilidad niyang ito dahil gustong gusto ng mga manginginom sa kanila na pulutanin ang bayawak at musang. Ganun na rin ang mga sawa. Nung mga panahong iyon kasi ay hindi pa masyadong maigpit at marami pa talaga ang mga ganitong uri ng hayop sa mga kagubatan doon sa kanilang probinsya. Kung minsan naman ay pinagpapalit niya ng bigas at isda ang kanyang mga nahuhuli. Kaya malaking tulong sa kanilang pamilya yung ginagawa ni Lolo nung binata pa siya. Ang mga ginagamit niyang lubid ay siya mismo ang gumagawa. At pinapahiran niya ang mga ito ng uling nang upang sa ganon ay humalo sa kulay ng kalikasan. Pero minsan, nang bisitahin niya ang kanyang mga ginawang bitag, ay nagulat talaga siya nang makita niya ang isang napakalaking bayawak. Pumulupot na sa mga sanga ng halamang naroon yung tali nito dahil sa pagpupumilit na makatakas. Pero maasahan talaga at lubang matibay ang mga tali at bitag na ginagawa ni Lolo Karding. Dahil sa pagkakahuli niya sa malaking bayawak na iyon, ay talaga namang natuwa ang nooy binatang si Lolo Karding. Iyon na yata ang pinakamalaking bayawak na nahuli doon sa kanilang lugar, na para na iyong isang maliit na buhaya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nahuli niyang bayawak, kung kaya marami ang nakiusyoso. Marami din ang nagbalak na bumili upang matikman ang karne noon. Pero tumanggi si Lolo Karding pagkat nais niya munang alagaan ito at panatilihin muna sa kanilang bahay. Kahit ang mga taga roon sa karatig baryo nila ay talaga nagpupunta sa kanilang bahay at sinasadya siya para makita yung nasabing bayawak. Hanggang isang araw ay may biglang dumating na lalaki sa bahay nila. Isa itong malaking tao at halatang may sinasabi sa buhay. At may kasama pa itong isang alalay. Una nitong nakausap ang kanilang ina at hinahanap siya.
At nang makaharap na niya ito, ay agad na sinabi ang kanyang pakay. Bungad pa niya, kanya raw napag-alaman ang ukol sa nahuli niyang malaking bayawak at nais niya ito makita. Na hindi naman ipinagkait ni Carding ang kahilingan nito. Ngunit nang makita na nung lalaki yung bayawak, ay agad na nagbanggit ito ng presyo at nais daw niya itong bilhin. Na hindi kaagad nakasagot si Carding pagkat medyo nabigla siya. Dahil hindi biro ang nasabing halaga na iniaalok sa kanya ng mayamang lalaki. At napansin niya na nang makita ng bayawak yung lalaki, ay bigla itong nagwala sa kanyang kulungan na para bang nagpapakitang gilas at tila ba nakakita siya ng kakampi. At nang lumapit yung lalaki sa kulungan nito, ay nagmamadali ring lumapit yung bayawak sa kanya at dinilaan pa ang kanyang mga daliri. Sinabi ni Carding sa lalaki na wala siyang balak na ipagbili yung kanyang nahuli. Malaki raw yung halagang inaalok nito sa kanya pero mas gusto niyang alagaan yung bayawak. Biglang nawala yung maaliwalas na mukha ng lalaki at naramdaman kaagad niya ang galit nito. Kita niya sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya at pagkadiskontento sa kanyang sagot. Muling nagsalita yung lalaki. Napilit pinakalma ang sarili. Itinaas pa at dinoble ng lalaki ang presyo para maengganyo si Carding na ipagbili na iyon sa kanya. Pero hindi pa rin ito pumayag. Na naisip ni Carding na para naman yata itong ginto dahil sa laki ng halaga na iniaalok para dito. Hanggang sa nilapitan siya nung alalay ng lalaki at sinabing hindi magugustuhan ni Carding kapag nagalit ang kanyang amo. Kaya ibigay na raw niya ang bayawak kapalit ng halaga na iniaalok nito. Pero hindi talaga ito ipinagbili ni Carding at sinabing siya ang masusunod. Dahil siya ang nagmamay-ari sa nasabing hayop. Pero bigla siyang dinikitan ng lalaki at pabulong na sinabi sa kanya na ito ang tunay na nagmamay-ari sa bayawak. At pagsisisihan umano ni Carding kapag hindi ito nakabalik sa kanya. Napaatras si Carding at nagulat sa mga sinabi ng lalaki. Binalaan pa siya nito na kinagabihan din ay dadagsa ang kanyang mga tauhan at alagad para bawiin kay Carding ang bayawak at hindi niya magugustuhan ang maaaring maging resulta noon dahil madadamay pati ang buong mag-anak nila. At nakita niyang unti-unting kumalat ang mga mapupulang ugat ng lalaki sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na iyong parang nabalot ng dugo. At nakita rin niyang dahan-dahang lumabas ang mahabang pangil nito sa magkaabilang gilid ng kanyang gilagid. Hindi na nakagalaw pa si Carding at siya ay natulala. Naramdaman din niyang nanigas ang kanyang makalamnan at hindi na niya iyon maigalaw pa. At nang tangkain ng nanay niyang tumakas para humingi ng tulong, ay bigla rin itong natigilan sa pamamagitan lamang ng isang kumpas na ginawa ng lalaki. Noong mga oras na iyon, ay alam na ng nanay niya kung anong uri ng nilalang yung kanilang mga naging bisita. Mahirap paniwalaan, pero nasaksihan nila yung kakaibang kakayahan ng aswang na yon. Pero sinabi nito kay Carding na lubha siya nagtataka kung bakit hindi nagawa ng bayawak na makatakas sa kanyang patibong. Lubha daw siyang nahihiwagaan kung bakit hindi nagawa ng bayawak na maputol
yung lubid ng bitag. Ano raw bang mayroon sa mga lubid niya? Dahil sa matinding takot na nararamdaman ni Carding, ay napilitan siyang ipagtapat sa lalaki yung kanyang sikreto. Sinabi niya dito na tinuruan siya ng kanyang lolo at may orasyon ang mga lubid na kanyang ginagawa at inilalagay sa bitag. Kasabay ng pagpapahid niya ng uling dito. At biglang nangiti yung lalaki na para bang nabunutan ito ng tinik sa lalamunan. Sabi pa nito, ang buong akala daw niya kasi ay tuluyan ng hindi makakapanumbalik sa dating anyo yung bayawak. Na nagulat si Carding dahil sa kanyang narinig na sinabi ng lalaki at siya ay lubang nagtaka. Hindi niya lubos na maunawaan yung mga tinura ng lalaki. Hanggang sa tanungin siya nito kung ano yung orasyon na yon, pagkat gusto raw niya iyong matutunan. At bilang kapalit ay pagkakalob pa rin niya kanila Carding yung halagang iniaalok niya dito. At hindi nagagambalain pang muli na ituturing na para bang walang nangyari. Na iyon na umano ang una at huli nilang pagkikita. Panandaliang tinitigan ni Carding ang kanyang ina na nooy nahihirapan na pagkat tulad niya ay hindi rin ito malayang makagalaw. Kaya wala nang nagawa pa si Carding kundi ang sabihin at ipagtapat na ang orasyon sa lalaki. Natuwa naman ang lalaki at nagpasalamat pa ito kay Carding. Inalis na rin niya ang orasyong ibinigay sa binata para makagalaw na ito. Lumapit muli yung lalaki sa kulungang ginawa ni Carding para sa bayawak. At nang lumapit sa kanyang bayawak, ay kanyang pinalapit naman si Carding para bigkasin ang orasyon na ginagamit sa pagkakalag ng mga nauhuli niyang hayop. At nanlaki talaga ang kanyang mga mata at namangha nang makita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng bayawak matapos na makakawala sa lubid na kanyang ginawa. Maya-maya ay naagaw naman ang kanyang atensyon dahil sa malapad na kumot at damit na dala nung alalay ng lalaki nang kanya na itong ilabas mula sa lalagyan. At nakita ni Carding ang isang napakagandang babae na walang saplot. Naging babae yung bayawak at iniabot na nung alalay yung kumot at mga damit nito para mabihisa na ang hubad niyang katawan. Asawa pala ito ng lalaki at doon na naunawaan ni Carding kung bakit gano'n lang kasi di ang pagnanais nitong maibalik sa kanya yung bayawak. At matapos makapagbihis ay nagyakap sila ng mahigpit. Humingi naman ng paumanin si Carding sa pagkakahuli niya sa babae, pero mabait naman itong tumugon at sinabing wala siyang kasalanan. Ibinigay nila kay Carding yung ipinangako nitong salapi. Pagkatapos ay lumisa na sila. Matagal na nakaalis yung kanilang mga naging bisita ay naroon pa rin sila at natulala pagkat hindi sila makapaniwala sa kanilang mga namalas na kababalagan na hindi lang pala gininto ang bayawak ang katumbas noon, pagkat sa kagandahan pa lang nitong taglay ay higit pa sa mamahalin at mahalagang hiyas na bihira mong masusumpungan. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Itago mo na lang po ako sa pangalang Marvin. Medyo maselan po itong kukwento ko sa inyo. Naranasan ko ito dahil sa natukso ako at pinagsisihan ko ang lahat ng yon. Ito po ay nangyari maraming taon na rin
ang nakalipas. Naganap po ito doon sa baryo namin na hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan dahil totoo pong pangyayari ito. Binata pa ako nang ito po'y maganap. 19 anyos pa lang. Nang minsan pong pauwi ako mula sa pakikiani sa kabilang bayan, ay nagtaka ako nang makita ko yung kanayo namin na dalaga. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Marie. Maganda po si Marie. At marami talagang nagkakagusto at nagbabalak na manligaw dito. Madadaanan yung bahay nila bago yung sa amin. At mayroong batis na tatawirin. Malapit sa batis yung bahay nila. Kaya isang hapon, nang pauwi nga po ako sa amin, ay nagtaka ako nang makita ko siya na naroon sa batis at parang katatapos lang maligo. Nagtaka ako dahil noon ko lang siya nakitang naligo doon sa batis. Ang alam ko kasi ay nag-iigib sila at doon sa banyo nila naliligo. At ang ikinagulat ko pa, nang patawid na ako sa batis, ay bigla pa itong nagubad. At nakita ko yung makinis at maputing katawan nito. Kaya mabilis ako nagtago. Sinamantala ko na yung pambihirang pagkakataon na yon. At nanatili pa siya doon ng ilang sandali. Na di ko maintindihan nung una kung ano ba talaga ang totoong ginagawa niya. Na kanyang hinahawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa bigla na lang itong nagpunta sa masukal na bahagi doon sa itaas ng batis. Kung kaya kahit kinakabahan ay dahan-dahan akong lumakad papunta sa direksyon niya. Magkahalong kaba at kasabikan ang naramdaman ko noon. Dahil may gusto talaga ako sa kanya matagal na. Naging maingat ako sa paglapit ko sa kanya. Halos gumapang na nga ako para wag lang akong marinig at makita. At nang sumilip ako sa pagitan ng mga halamang naroon, ay una kong nakita yung mapuputi niyang mga binti. At dahan-dahan iyong gumagalaw na hindi umaalis sa pwesto. Hanggang sa nakita kong kanya na iyong inahaplos. Kung kaya, dahan-dahan kong iniangat yung aking paningin. At nakita ko yung likurang bahagi ng wala niyang saplot na katawan. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. At nagangad akong makita yung mas mahalagang parte pa ng katawan niya. Pero nang lilipat na ako ng pwesto, ay napansin kong parang namimilipit na siya. Kaya kinabahan ako na baka kung ano na ang nangyayari dito at ako pa ang mapagbintangan. Kaya naisip kong umalis na mula doon. Pero biglang naagaw naman yung atensyon ko nang makarinig ako ng kakaibang tunog sa kung saan siya nakahiga at namimilipit. Kung kaya, napalingon ako doon at muling sumilip para alamin kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Pero nagulantang ako nang ang makita ko nang naroon ay isang pabalahibong nilalang na nakatayo at tirik na tirik ang kanyang mga buhok. Kaya nagmadali na talaga akong lumayo mula doon. Wala talaga kaming kaalam-alam na may aswang sa baryo namin noong mga panahong iyon. Kung kaya ang hirap paniwalaan na may lahi palang aswang yung kalapit namin. At may lihim na pagtingin pa naman ako sa kanya. Pero kahit may nalaman na akong lihim, ay sinarili ko iyon. Wala akong pinagsabihan na iba. Pero naging maingat na ako at alerto tuwing daraan sa bahay nila. Lagi ako nagdadala noon ng itak at balisong. Hanggang sa bigla na lang nagkasakit yung nanay ni Marie. At napilitan silang umalis para ipagamot yung nanay niya. Ang sabi nila, may malubha itong sakit
at uuwi sila sa probinsya nito para doon ipagamot. Pero nakita namin nung mismong araw na umalis sila at kapansin-pansin yung malaking sugat nito sa tagiliran. Nang di sinasadyang nalilis ang damit ng nanay niya nang buhatin at ilagay sa higaan nito sa pagbiyahe. At makaraan lang ang halos 1 linggo mula nang umalis sila Marie, ay pumutok naman ang balita na may isang mag-anak sa kabilang bayan na ginubat ng aswang. Pinasok umano ang bahay nito, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa ng may pagtanggol ng lalaki ang kanyang pamilya at nabaril pangaraw nito yung aswang. At doon ko naisip na marahil ay nanay yun ni Marie, na kaya pala wala kaming nababalitaan tungkol sa aswang sa mismong baryo namin, ay dahil sa ibang bayan sila dumadayo para umatake. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Micaela. Palagi din po akong nakikinig ng inyo pong mga kwento. At masasabi kong may katotohanan nga rin yung mga sinasabi ng iba mong sender. Pero yung iba ay mukhang katang-isip lang at bunga ng kanilang malilikot na imahinasyon. Dahil yung mga sinasabi nila ay hindi tumutugma sa kung ano talaga ang kakayahan ng isang aswang. Para bang yung sinasabi nilang aswang na kanilang nakita o nakasagupa ay tulad lamang ng mga aswang na ipinapakita sa mga palabas. Mahihina at parang walang mga sariling bait, na para bang pinalalabas na mahihina ang pag-iisip at pangunawa. Hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo ang mga naging karanasan ng isang tunay na aswang. Lahat ng babanggitin ko dito ay pawang totoong nangyari. Hango ang lahat ng ito sa totoong buhay. Naganap ito sa magkakaibang panahon. Ang una ay tungkol sa isang dalaga na dahil sa labis niyang kagandahan ay pinagkakaguluhan talaga siya ng mga kalalakihan doon sa kanilang baryo. Ayos naman sana kung hindi nga lang nagtataglay ito ng masamang pag-uugali. May sinasabi kasi sa buhay, ang pamilya nila noon ang may pinakamalawak na lupain at ang lapad ng kanilang kanyogan. Kung kaya sa kopra pa lang ay yumaman na sila. Dahil sa karangyaang tinatamasa, kung kaya napakamata pobre nito. At ang tingin sa mga taga-bukid ay mabababa at hampas lupa. Minsan sa kanilang pag-iikot-ikot doon sa malawak nilang lupain kasama ang kanyang ama at ilang mga tauhan, ay nakaharap niya ang isa ring dalaga. Hindi rin papahuli ito pagdating sa ganda, at di hamak na mas mainhin kaysa sa kanya. Yun nga lang, ang malaking kaiba nila ay lumaki ito sa hirap at sanay sa iba't ibang uri ng gawain, mapa sa bahay man o sa bukid. Agad na natawag ang kanyang atensyon doon sa nasabing dalaga at nakaramdam ng pagkairita. Hindi niya kasi akalaing may tatapat sa kagandahan niya kahit isang taga-bukid lang. Kanya itong tinawag. Agad naman lumapit
ang pobreng dalaga sa mayamang si Elena. Magalang itong bumati sa kanya na nagmagandang araw pa. Pero hindi siya gumanti sa paggalang na ipinakita nito. Sa halip ay pasinghal niya itong inutusan. Nakunan siya ng buko. At dahil sa hindi naman iyon bagong bagay sa kanya, kung kaya agad namang tumalima si Milagros. Dinampot niya ang itak na kanyang inilagay sa paanan ng isang puno ng nyog at isinukbit. Nagmamadali niyang inakyat ang puno upang hindi matagal na maghintay sa kanya ang senyorita. Nang nasa itaas na siya, ay isa-isa niyang sinuri ang mga ito sa pamamagitan ng pagtuktok sa mga iyon para malaman kung alin sa mga ito ang buko. Alam niya kasing maselan si Elena, kung kaya naging maingat din siya. Nang makapiling mabuti, ay agad na niyang pinitas ang isang bunga. Kanya pa nga sanang dadagdagan niyon nang upang sa ganon ay sabay-sabay na niyang puputasan at bibiyakin. Pero sinabihan siya ni Elena na ito ay nauuhaw na. Kung kaya, kanya na munang unahing asikasuhin yung isang bunga na kanyang inilaglag. Mabilis namang tumalima si Milagros. At nang makababa, ay agad na sinunod ang gustong mangyari ni Elena. Matapos mabutasan, ay magalan niyang iniabot iyon sa senyorita. Pero bigla na lang siyang nagulat nang ito ay magalit at ibinuga yung sabaw ng buko. Nagreklamo ito at sinabing hindi naman iyon buko, kundi nyog na. Nagtaka naman si Milagros pagkat sa araw-araw niyang paggawa sa bukid mula pa ng bata siya, ay talaga namang biyasa na siya at kabisadong kabisado na niya kung alin ang buko at hindi. Pero tinanggap pa rin ni Milagros yung pagkakamaling ibinibintang sa kanya ni Elena at sinabing ikukuha na lang niya ito ng bago. Sinigawan naman siya nito at mataray na sinabi na ano pa raw ang kanyang tinatayo-tayo. Kanya na raw bilisan at kunan na siyang muli ng panibago. Natataranta namang sumunod si Milagros, pero kinukutuban na siya ng hindi maganda. Naramdaman na niyang pinaglalaruan lang siya ni Elena. Pero ginawa pa rin niya ang gusto nito. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay ganun pa rin ang nangyari. Makailang beses siyang pinaakyat sa puno para lamang sa iisang buko. Pero dahil sa pagiging matiisin ni Milagros, kaya nung huli ay si Elena na lang rin ang sumuko. Pero may ginawa itong hindi maganda na lahat nga ng mga taga-bukid na naroon ay hindi talaga nila iyon nagustuhan. Bumaba kasi ito mula sa kanyang sinasakyang kabayo at ibinuhos kay Milagros ang sabaw ng buko. At pinagsalitaan pa siya nito ng hindi maganda na makailang ulit na nilait ang kanyang pagkatao. Sinabihan siya nito ng mangmang at walang pinag-aralan. Kung kaya raw simpleng utos lamang ay hindi niya magawa. At dahil sa mababaw ang luha ng dalaga at hindi sanay na mapagsabihan ng mga ganong uri ng pananalita, ay lumuluha itong humingi ng tawad kay Elena. Pero puro bulyaw pa ang kanyang inabot mula dito. Pero dahil sa ginawang iyon ni Elena, kung kaya, hindi na nagdalawang isip pa
yung mga malilikot na matang nakatunghay sa kanya. At sinabi nito sa kanyang sarili na kay Elena ang sandaling iyon, pero sa akin ka mamayang gabi. At kinagabihan nga rin mismo ay nalagot ang hininga ni Elena. At hindi simple ang sinapit nito, dahil pinagluray-luray ang kanyang katawan, na kahit nga ang kanyang mga magulang mismo ay halos hindi siya nakilala. Sa isang iglap ay naglahong parang bula hindi lamang yung kanyang ganda, kundi pati na rin ang buhay niya. Wala rin ang halos lahat ng kanyang mga lamang loob. At ang gumawa ng nakakakilabot na pagpaslang na iyon ay walang iba kundi isang aswang. Isang aswang na palihim na binabantayan ang bawat galaw ng lahat ng taong nakapalibot sa kanya, na kapag nagsisimula ng kumalat ang dilim ay nag-uumpisa na rin itong maglaway dahil sa matinding pananabik sa sariwang dugo at laman, lalong-lalo na ng mga taong may maiitim na buti. Siya ang uri ng aswang na iba yung sarap sa pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa tuwing makakakain ng sariwang laman ng isang taong tampalasan. At nararamdaman niyang nadaragdagan ang kanyang lakas sa tuwing nakakakain siya ng karne ng isang taong masama, na sa tuwing lumalabas na siya ng kanyang bahay para maghanap ng kanyang mabibiktima ay wala nang makapipigil pa sa kanya, dahil kahit ang taong may pinakamatalas na pakiramdam ay hindi siya namamalayan. At ang gabi ay napakalaking bentaha para sa kanya, dahil mabilis niyang nagagawang maglaho sa paningininuman. At sa angkin niyang bilis ay para lang siyang sumasabay sa simoy ng hangin. May taglay rin siyang kakaibang lakas. May matatalas na mga ngipin at kuko. Napakatalas rin ng kanyang pakiramdam dahil sa kanyang kakaiba at pambihirang mga mata, pandinig at pangamoy. Ngunit higit sa mga ito, ang pinakamatibay niyang sandata ay yung kanyang angking ganda, na marami talaga ang nabibigani. Idagdag pa ang kanyang husay sa pag-arte, na kanyang napapaniwalang lahat ng mga tao, pagkat napakadali para sa kanya ang magkunwang api, dahil naranasan na niya ito sa maraming pagkakataon. At mabilis din niyang napapalabas ang kanyang mga luha sa mapupungay niyang mga mata. Yan ang ilan sa mga kakayahan ni Milagros. Kaya kung bakit din napakahirap siyang maging kalaban, at iyan din mismo ang dahilan kung bakit mahirap maipanalo ang laban kontra sa kanya. Bukod sa mga yan, ay mayroon pa siyang mga kakayahang hindi kayang maabot ng limitadong kaisipan ng mga karaniwang tao, tulad ng mabilisang pagpapalit ng anyo, na hindi lamang hayop ang kaya niyang gayahin, kundi lahat ng nasa kanyang paligid, kahit mga tao. Kaya rin niyang maglaho sa isang kisap mata at marami pang iba. Kung kaya nga nabuhay siya ng napakahabang panahon. Matapos ang mapait na sinapit ni Elena sa mga kamay ni Milagros, ay agad na siyang umalis sa kanyang tinitirahan, at siya
ay ng ibang bayan. Pagkat hindi pa siya tapos, nagsisimula pa lang. At gamit ang kanyang ganda at husay sa pakikipagkapwa, ay hindi siya nahihirapang magkaroon ng matitirahan. Madalas ay pinapatira siya at ipinapagamit ng mga nakikilala niya ang kanilang mga lupa. At sa lugar kung saan siya naroon, ay pinapakiramdaman niyang mabuti at sinusuri ang mga tao. Dahil pinipili niya kung sino ang kanyang binibiktima. At iyon ay yung pinakamasama sa lugar na yon. At ang nanalo sa bago niyang nilipatang lugar na magkakamit ng isang mapait na kamatayan ay yung bumibili ng kopra. Wala nang sasama pa dito pagdating sa pagkagahaman sa pera at lupa. Pinupuwersa niyang isanla sa kanya ang lupa ng mga pobreng tao sa kanilang lugar. At kapag hindi makabayad sa tamang oras, ay agad na niya itong iniilit. Gamit ang mga amuyong niyang manang-mana sa kanya, napapatay ng tao para lamang sa kaunting salapi na kanyang ibinibigay. At hindi lamang ito sakim sa pera, mas matindi din pala ang pagkahayok nito sa laman, na naging madali naman para kay Milagros ang lahat dahil doon, pagkat iyon na rin mismo ang ginamit niya para makalapit siya kay Mang Cesar, na nang makita siya nito ay halos lumuha ang kanyang mga mata. At napansin ni Milagros na bumukol na kaagad ang harapan nito, bagay na lihim naman niyang ikinatuwa, dahil iyon mismo ang papatay sa kanya. Naisip niya na nangingiti siya sa sobrang tuwa, at hindi pala talaga ito marunong ng mabuting pakikipag-usap, na ang lahat ay kanyang idinaraan talaga sa dahas at pwersahan, na para bang mas naliligayahan siya sa ganong paraan. Mabilis na naunawaan ni Milagros, at tulad ng dati, ginamitan niya ito ng kanyang pamatay na pag-arte. Nagpanggap siyang mahina at tapi. Nagmakaawa siya kay Mang Cesar na wag nang ituloy ang masamang balak nito. Pero tulad ng kanyang inaasahan, ay nauwi lang yung mga pakiusap niya sa isang taong tila walang pandinig. At lalo pa nga nitong pinagbuti yung kanyang masamang ginagawa, dahil parang isang magandang awitin kay Mang Cesar ang pagmamakaawa ng tao. At nang mangyayari na ang hindi dapat, ay inumpisahan na rin ni Milagros yung dapat niyang gawin. Pero kanya muna itong pinaglaruan. Binaliw niya muna ito sa sobrang takot. Biglang napasigaw si Mang Cesar nang makita niyang nakakubabaw siya sa isa niyang tauhan. Takang-taka ito kung paanong nangyari iyon, at kanyang hinanap si Milagros sa loob ng maliit na silid na iyon. Maya-maya ay isa namang matandang babae ang pilit na yumaya po sa kanya, pero pilit itong umiiwas at tila badiring-diri na siya ay mahawakan, hanggang sa halos mapatid na ang litid nito sa lalamunan dahil sa matindi niyang pagsigaw. Nang ang kanyang makita naman ay hindi na tao, kundi isa ng mabangis na aswang, at matindi itong naglalaway. Panay ang sigaw nito ng aswang, pero walang anumang naririnig ang kanyang mga kasama na nasa labas ng maliit na bahay na iyon ni Milagros, na masaya pa silang nagkukwentuhan
at tila naiinggit sa kanilang amo. Pagkatambong akala nila ay nasa ituktok na ito ng Gloria. Pero ang hindi nila alam ay kasalukuyan na palang nasa kalagitnaan ng impyerno dahil sa tindi ng ginagawa ni Milagros sa kanya. Tatlong magkakasunod na hampas sa kanyang muka ang mabilis na pinakawalan ni Milagros at agad na lumuwa ang mga mata nito. Natapyas din ang kanyang ilong at mabilis na naligo sa sarili niyang dugo. Pani ang pagmamakaawa nito at puro magagandang salita ang namumutawi sa kanyang bibig. Pero tanging ngisi lang ang isinukli ni Milagros pagkat kabisado niya ang mga demonyong katulad ni Mang Cesar. Nakakaalala lang ang mga ito ng mabuti kapag nasa alanganin na o di kaya na may nasa bingit na ng kamatayan. Ibinuwelo niya ang isang kamay at tinapos na niyang paghihirap nito nang bumaon iyon hanggang braso at tumagos pa hanggang sa papag ang kanyang kamay. Nahawak-hawak na ang puso ni Mang Cesar. Sabik na sabik niyang iniangat iyon at pagkatapos pagmasdang sandali ng may kaaliwan ay kanya na iyong nilantakan. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarinig na siya ng mga pagkatok doon sa may pintuan. Kaya mabilis na siyang umusal at biglang naglaho. Ilang metro mula sa kanyang maliit na bahay ay kanya silang pinagmasdan. Biglang umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng bukid na yon ang mga sigaw ng tauhan ni Mang Cesar na punong-puno ng sindak at hilakbot. Pagkat nakita nila ang iba't ibang bahagi ng katawan ng kanilang amo na nagkalat at may mga nakasabit din sa dingding hanggang sa may itaas. Oras na para lumipat na naman ng bagong tirahan. Pagkat marami pang masasamang tao ang sa akin ay naghihintay. Nangingising sabi ni Milagros sa kanyang sarili. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.